employed at kasama sa 2024 CBMS ng PSA. Ma'am, ang tanong, self-employed po ako, kasama po ba ako? Well, base po doon sa pinakang una nating criteria, employed. So, ang self-employed, mga retiree or retirement pensioners or pensioners alone ng SSS ay hindi po kasama dito sa programang ito. Pangalawang criteria, may 20,000 pababa na monthly salary credit. Ano po yung tinatawag nating monthly salary credit? Ang monthly salary credit po ay katumbas ng buwanang sahod ng isang SSS member na siyang nagiging batayan para sa tinatawag nating monthly contribution sa SSS. Ang tanong sa number 2, bakit 20,000 monthly salary credit or below ang naging batayan ng programang ito? Dito po ay para maisama yung mga tinatawag nating benepisyaryo ng minimum wage at mga low-income workers or members ng SSS. Pag sinabi po nating low-income members, ito po yung kumikita ng mas mataas sa minimum wage pero hindi naman ganun kalayo. Ano po? So, ang batayan po is sa pangalawang criteria, 20,000 monthly salary credit and below. Sa pangatlo pong criteria, nakapaghulog ng at least isa o hindi bababa sa isang buwanang kontribusyon simula nung 2025 hanggang ngayong taon na 2026. So, maliwanag po yun. Ma'am, baka po ang tanong ay, kasama po ba ako? Ako po ay na-employed noong 2025 or na-employ nitong 2026 pero wala pa pong hinuhulog na kontribusyon yung aking employer. Kasama po ba ako? Maliwanag po na dapat at least may isang naitalang buwan ng kontribusyon. Mangyari kung kayo ay employed at kayo ay hindi hinulugan ng inyong employer dahil sa tinatawag nating delinquency, ni-report pero hindi inulugan, hindi po kayo kasama doon sa 1.5 na identify. Kasi maliwanag po dito na sinabi po na isa sa criteria ay at least may isang buwan o hindi bababa sa isang buwan na hulog sa contribution. And lastly, sa pang-apat po, mayroong naka-enroll na disbursement account sa SSS as of April 30, 2026. Ibig sabihin po, kailangan may valid disbursement account enrolled sa DAEM as of April 30, 2026. Ma'am, bakit pumasok ang date na April 30? Kasi po ang April 30 ang tinatawag nating generation date or cut-off date para ma-manage po yung verification, validation, and para makapag-shortlist po ng mga beneficiaries. Ano nga yan, ma'am, ibig sabihin ng shortlist? Okay. Since hindi lang po SSS yung kasama sa team, andyan si DSWD, and then andyan si PSA, andyan si DepDev, at si SSS, in-ensure po ng mga agencies na kasama natin na kahit na tayo ay kumuha ng beneficiaries or household members base sa listahan ni SSS, hindi po mauulit na sila ay beneficiary na at maaaring kasama pa rin sila doon sa group 1 and 2.